Pero dili ba na makiklato magkauban na ato ang division chief sa special OCD, no? Operation Operations Chief and Concerns Division. and Concerns Division. Si Sir Archie Hayas dili nga bahina labos sa mga update no dili sa nagbayan sa rocket. Sir Archie, may kadlaw. Maayong adlaw sir o maayong adlaw sa ato ang mga nagsunod sa inyo ang programa. By the way, kumusta ba sa may mga ginahingusgan karon sa implementation no sa OCD dili sa Oroqueta? Well, padayon no ang tahas o mandate sa amo ang opisina, ang SOCD under man kini sa opisina sa City Mayor wherein ang amo ang primary nga tahas mao ang pag-implement sa mga ordinances no sa syudad apil na ana ang traffic management. So tungod kay makita man nato nga grabe ang mga investment no diri sa Oroqueta mao nang ang volume sa mga sakyanan, ang volume pod sa mga pedestrians nag-increase so mo nay kamulo na to nga gina-manage and uban po diyan na ang pag-implement sa mga ordinansa no dinhi sa ato ang syudad gawas sa balaod trafiko. Okay. Snappy kayo no imong mga sakop ug kamo mismo no sa SOCD no sa Oroqueta. Giunsa nato ni no nga medyo nakita gyud nato no ang mismo ang pag-improve no sa inyong opisina sa SOCD. Dako mi og pasalamat yana og utang kabubuton namo na sa syudad no kay wala ang suporta sa city government pinanguluhan ni Mayor Lemuel Acosta dili na to mahimo nga physically snappy no ang ato ang mga enforcers gikan sa ila ang mga uniform tanan no gina-provide sa syudad aron lagi makita no sa atong mga katawhan nga lahi ra man gyud ning nag-implement kag balaod no nag-enforce kag balaod do na kay authority unya medyo og lawsi or unsa ba no so sa bearing palang gisuportaan na sa syudad unya dili lang sa physical no nga bearing nila apil na po nag-invest actually ang syudad nga kanang ilang pamatasan o edukasyon diha sa pag-implementar sa balaod which is very important sa ila nga trabaho. Kay medyo ang yung function no dapat ang function di SOCD no and gawa sa traffic tapos sa implementation sa mga ordinances no ari ko sa traffic no sa pagkaroon medyo ang Oroqueta yung sa traffic nagtuman ba sa in terms sa mga balaod sa trapiko ang atong mga katawhan and giun sa nato pag implement it. Well, ang SOCD nagsugod as division way back 2019 no sa pag-assume nato sa opisina. At that time, ang claimer sa mga tao kinahanglan og usa ka opisina nga mo implement sa mga ordinansa kay daghang mga ordinansa nga wa na implement nya wa nagsunod. So normally pag sugod na to daghan ang mga violations tungod kay siguro wala na na-implement before and then ato nakita nga sa pagkakaron minus na no ang violation so makita na to nga dunay resulta sa kinaiya sa mga katawhan ilabi na sa itong mga motorista. Dili lang iyon og diha sa pag-issue og penalty or violation nausob na pod ang ila ang mga kinaiya sa pagtuman sa balaod trapiko. So far amo nakita karon nga unlike sa una sir no na ay sa usa ka bulan do na tay mga penalties nga moabot og tag 200,000 no ang penalty no so during na sa massive implementation sa nagkadaiyang nga mga ordinansa so karon miubos no siguro na alang sa mga 60 to 70,000 a month no so makita na to nga kung kita sa syudad mura siya og kanang naminusan. But on the other side, makita nimo nga naminusan tungod kay ang mga tao nagsunod naman sa balaod trapiko. Naedukar na sila no sa balaod trapiko. So usa actually na sa amo ang gilantaw nga barometro or parameters nga ang ato ang mga katawhan na edukar in terms of
traffic rules o na disiplina usab. Okay. Pero kining sa helmet, no? Medyo nanguban na natay makita nga wala ga helmet diri sa inyo sa inyong city, no? Medyo usab adisyon ni alang sa implementation alang maong pagtubad sa helmet diba sa mga nagmaniog mga single motorcycle. Okay. Ang balaod sa helmet o sa man ka national law niya ang amuang nga opisina o sa man ka opisina nga lokal under sa local government unit sa Oroquieta. So sa ato ang principle diha sa pag-implementar sa balaod, especially sa lokal nga implementation sa issuance sa mga violations, kinahanglan ang usa ka munisipyo adunay enabling ordinance para maoy tumanon alang sa implementation. So so far diri sa Oroquieta wala tay usa ka enabling ordinance nga na enact sa ato ang local council aron sa pagpatuman sa helmet law. But despite niya naaman gihapoy existing national law na atay national office sa LTO nga nag-implement sa maong balaod. Okay, I end up the PNP, no? So sila may Yes, sir. nag-implement. Pero wala pa na gigawa na to nga gitolerate ang dili pagsuot og helmet, di ba? Well, ato na nang matawag na to og recommend and gipasa sa Committee on Transportation kung unsa ang ila ang matawag og wisdom niya na, no, ato ang gipresent nga adto natay national law. At the same time ang purpose sa helmet is safety, no, sa ato ang mga motorista. Og mao lagi na timbang-timbangan pod with regards to peace and order kay during the previous years, di ba, kasagaran sa una ang naggamit og helmet or katong nag-commit og krimen naggamit og helmet, no, katong mga cases sa riding in tandem, but fortunately sa pagkaron wala naman kay na nga mga concern. So kini nga mga concerns actually kini nga mga somewhat proposed legislations na ana ni sa Committee on Transportation, no, nga sila na ang mo timbang-timbang sa later on kung ilabang ipasar, no, sa considering again the safety sa motorista and of course issues sa peace and order, no, sa ato ang dakbayan, and also considering sa uban nga mga syudad ginabawal pud ang helmet sa mga sentro nga bahin, no, kay mao lagi na for crime prevention, crime detection, especially doon na tayo mga CCTV cameras diri sa atong syudad. Okay. Salamat kay nabo dito, sir. And ang SOCD mura og today hugot nga implementation o kanang sa ordinance sa no smoking. Well, na-revise, no, ang ato ang ordinansa kabahin sa pagpanigarilyo. So ang atong ordinansa karon, ordinance number 968-2024, adtong nakalabay nga mga ordinansa nato, do na patoy gitawag og designated smoking area, no. Sa pagkakaron diri sa Oroquieta, wala na designated smoking area sa mga public places o sa mga public spaces. Usay mahita mo ana, no, sa hugot nga implementation, no, gumingo kag sa no smoking, so nabang ginay matawag nato napo kay kuan nga i-consider nga mga designated areas nga maka-smoke sila. So far sa bag-o nga ordinance, wala na gyud designated smoking area. In short, dili tugutan ug nigarilyo. Dili tugutan nga manigarilyo sa mga pampublikong lugar o pampubliko nga mga spaces. So kung moingon magud ta og pampubliko nga mga lugar o spaces, kini nga mga lugar adunay access, no, diha sa publiko, in and out, no, ang publiko. It doesn't mean nga dili na siya government property, dili po masabot nga dili na siya public places. Like for example, mga restaurant, no, those are public places kay in and out man ang mga tao. So bawal ang pagpanigarilyo. Hotel for example, mga other establishment, no, nga makasud ang mga tao, so wala na yun, no, ang pag-designate og smoking area. Now, gawas ato ang mga privately owned nga mga residences o mga balay, so pwede ta manigarilyo. So there is Oroquieta,
bawal na gyud siya. Apil ana actually sir ang vaping no. Gina-update na sa tong ordinansa. Ginahugtan pod ang pagbawal pagpanigarilyo og vape no. Kay kasagaran ni mga batan-on. Vaping, Oo. Kano saan na nila-amend, sir? Last year no. Amen kay ang last nga ordinance ani 558-2013. So imagine na to from 2013 it took us around 11 years no to amend or to revise aning ordinance considering sa uban nga mga factors like sa vaping na bag-o. And then usapod sa salient features aning ordinance karon is gina strictly prohibit ngadto sa atong mga retailers nga mamaligya sila og mga smuggled nga mga sigarilyo. Okay. So kabantay man ta karon ang PNP grabe pod ang ilaang kampanya no. Ang national government ang kampanya bahin sa mga illegal nga mga smuggled nga mga sigarilyo. And makita nato nga daghang mga operation sa PNP nga mild ani nga mga kuan. Ang recent ani katong dadasmag no. nga nagkarga na sigarilyo. So dili sa inyo haman to, no? dili. Nainay sa dili sa Oroquieta nga operations sa PNP nga gadala og mga smuggled nga cigarettes po. Ay, yes. Oh, dire. Naapoy nadakpan na, no? So, mo complement ni siya sa national nga strategy and approach diri sa local, sa retail pod ta mi tira. So, o so may tabo na. So ba yun ang yes. mga retailers kung mabay mga smuggled nga mga cigarettes? Yes. O so may tabo kung makitaan sila ng smuggled na sila penalty and confiscate pod gihapon no ang ilaang mga sigarilyo. So mao po na complement no sa syudad kay ang national government ari man sila nag-run against sa mga dinagko. Oo. So ang city sa mga retailer. Sa mga retailers. Kay provided man po na no sa to ang local government code nga ma-regulate ang business no sa usa ka syudad. So well first dapat kung mamaligya sila og sigarilyo naa sila license nga mamaligya og sigarilyo. And then dapat po sila dili mamaligya og sigarilyo within sa 100 meters gikan sa eskwelahan, mga public playground, hospitals, mao na nga kining upat no ka mga kanang convenience store. Di na ako i-mention. Yes. Unsa na convenience store diri, Oroquieta. Wala na sila na maligya og sigarilyo. So pagsuda na nila diri sa Oroquieta, sa pag-istorya na to nga bawal, actually medyo may react sila. Kay di ba og mosulod ka ani nga convenience store, ang ilaang nga naa sa tubangan diha sigarilyo man. So kanang upat actually wala. Upat. No? So nga convenience store, kanang sikat nga chain store ba. So wala na sila. So inana ang ato ang implementation sa anti-smoking ordinance diri sa Oroquieta. Then if you notice also unlike sa mga ubang lugar makita nimo daghan kay nangumbitay nga mga advertisement sa sigarilyo. Mga posters. Posters ana. Apil sa gidili? Yes, apil siya. Okay. So if mogawas mo diri di niyo na makita nga naay mga poster sa sigarilyo. So unlike pag gawas nimo sa Oroquieta nangumbitay ng mga kuan. So inana ang approach. Well, number one is kung basihan na to ang balaod no sa national law sa pag-regulate sa sigarilyo. Dako man gyud og epekto ang sigarilyo with regards sa health. No. Gani gipatasan ang presyo sa sigarilyo, excise tax para ma-discourage no ang mga tao manigarilyo, but despite naa man gyud gihapon no. So mao ni tubag no sa local government nga muuban ta sa kampanya sa national government para katupong mangayo og tabang especially health and those disease nga tungod sa sigarilyo maminus-minusan pod no diri sa local nga level. And gani ang syudad recipient man ta sa awards no kining gitawag og Red Orchid Award sa mga kampanya kabahin sa against sa sigarilyo. No smoking policy. Mga polisiya.
So inana medyo strict ang Oroquieta sa kana dayon well kana pong sa smuggled o sa puna sa ginatutukan nga naman wa man nakabenepisyo pod ang kuanan ang gobyerno no. Wa man po'y buhis no. And nakahatag pa og sakit dayon walay contribution man gani bisan sa excise tax no kay balumantana. So walay luna ang mas smuggled diri sa Oroquieta. Yes, sa national nga mga opisina nato naa ang PNP and then ang local government pod nag-monitor ini. Oh, okay. So pili penalty no sa masakpan nga retailers nga makuhaan o mga smuggled nga mga sigarilyo. So mo pasabot doon na may mga listahan ana unsa na nga mga sigarilyo nga ma-consider as smuggled. Sa first nga violation, 1,000 ang penalty. So, as, well, there is amo, usually magod kung madakpan, first violation, pagka ikaduha, di na sila mo kuhan, no? Dili na sila mo commit. Kay imagine nimo retailer ka, niya 1,000 ang penalty. So, dako-dako na siya. So, dili na sila mo risk. So, dako ng penalty nga 1,000. Pero kung pagpanigarilyo lang o vaping lang sa public places, ang penalty nato is 500 pesos. 500. So, including na ang mga kanang mga vape shop, wala gid siya gitugot diri. Yes, kung ang vape shop na locate within sa 100 meter, gani na vape shop last year mo nang gi-aware daan before manggod wala na appeal ang vaping or mga vape products no. So sa amendment dool siya sa eskwelahan so mo na nga amo na siyang gi-aware daan last year nga kung mo renew ka karon nga year kinahanglan mangita ka location nga dili masulod sa 100 meter. So gi-aware na namo sila daan. Pwede pa siya maka-business diri nga. Yes, pwede pa. Kung man nga gi-implement nga pag dili gyud no. No smoking. Pwede pa. Gani allow man actually ang pagpamaligya no nga regulated lang gyud og ayo ang smoking kung manigarilyo man gani ka nahulog nga adto gyud ka sa imo ang kaugalingong balay no pribado nga lugar. Okay. So kay even for example sa mga resto bars no although na may daghang manginom no naampoy manginom nga dili manigarilyo no. So same, dili na sila pwede manigarilyo diha. Dili sila allowed. Dili sila allowed. And also, another salient provision aning ordinance is penaltihan tong establishment nga nag-allow o nag-abit og smoking. So, kung wala siya gi-report, pananitan na kay customer nga imo nang giwarningan, sir, bawal ma'am, bawal manigarilyo diri. Okay. So, kung wala na nila badlunga and then wala nila gi-report, dayon masubayan no sa mga enforcers ato ang mga kapulisan, matikitan katong nanigarilyo at the same time sa establishment mapinaltihan. Nguna na no nga musubot mo mga palita mga resto bar something na. Aron lang masuta nimo gi-implement ba nila no? Yes. No smoking policy. Usually magabi of course ang PNP na ma-implement ana. But kung naay mga special operations nga himuon magabi pero ang regular nga mo-operate magabi sa atong mga kapulisan. So, salamat kay Labotera. So, of course no gididaan magdira pag panigarilyo. Di ba mapiktahan ang sa business sigarilyo diyan dito sa Oroquieta lang mismo? Well, usap po na nga gigi istorya gani sa mga legitimate nga mga namaligya og sigarilyo. And then og sila pa why not ang national government maingon nga bawal na lang ang pagpanigarilyo, di ba? So ang purpose mo sa legislation is di man gyud totally nga walaon ang kanang industry sa tobacco or tobacco kay doon naman po tayong mga farmers nga nagabenepisyo niini, di ba? So ang ato lang is regulations, especially adtong mga non-smokers mao man gini usa sa ginaprotektahan ug ayo
Imagine ka, kaon kag restaurant. Anak ka sa resto bar. Dayon tapad nimo durog pa ni garilyo, tapad ninyo inga ikaw wa ka ni garilyo. Mas grabe pa by study, di ba? Ang effect sa second hand smoking compare sa nimo ng garilyo kay ang aso buga man nimo, no? And then ikaw na pa kay filter. So ina na. Well, so far ang ang complaint before is kanira mang kuan mga smuggled nga mga sigarilyo. Murag nakahibalo naman po na sila nga inani in terms of sales in terms of kuan nga inani ra po ang limitation sa ila nga business. Salamat kay Labot Reso. Apil ba sa kining natoy gayon nga si Mayor Acosta gasubay in terms sa kining mga presyo sa mga naguna palito ba bugas no apil ba si OCD na kay pero naman ay mga napil ba yung function si OCD subay sa mga presyo sa So far wala tay enabling ordinance but doon naman tay local price monitoring council, no, especially kung doon ay kalit nga pag taas sa presyo sa mga prime commodities na amang po ng DTI, no, sa price monitoring with regards to mga agricultural products na amang po ang agriculture, provincial agriculture o sa national, no, nga agriculture. So kami igo antang mo support, no, in kaso sa mga inspection. Okay. So kita mo gud ako nga naagyo si SOCD, no. Uban gyud ni Mayor na tumay kayo. Anyway, and naay kumusta man to na ordinance nga ninyo nga katubang gidili ang mga computer something sa mga doon sa mga computer shop, doon sa mga schools, no? Kining atong ordinance sa mga computer shops prohibit lang sa mga estudyante nga mosulod panahon sa ting klase. So sa una perting daghan kay tag nadala dito sa ato ang mga eskwelahan. Karon tungod kay nagkaminus na po ang mga computer shop, no. Tungod kay halos atong mga kabalayan na may internet. Na internet na may piso wifi. So very accessible na. Unlike before nga kung mag-internet ka na gyud sa mga computer shop. So mo to daghan-daghan sa una. So far karon sir wala na kayo, no. So salamat kay Labot na Sir Archie. And basin doon na kay bot pa ngay paabot pila sa uba pa nga may implementation ninyo, no, sa atuang opisina sa SOC. Well, dako mig pasalamat, no, sa mga dumodoong bisita nga moari sa Orqueta unya. Kung ugaling lang, no, nga matikitan, no, kay di man gyud natong hibaw-an basig wala nabantayan ang mga signages, no. So kung ugaling matikitan ari sa opisina, no, kay sa amoa dire especially mga no parking lang, no, and then kung walay mga previous violations pwede ra man po nato na ma-consider as official warning. So ang lisod sir kung dili nila mo ari sa opisina unya mapadalaan na namo og demand letter, maadto na sa ila ang tagsa-tagsa ka mga lugar o panimalay which is naggasto na ang gobyerno. So mapinaltihan na hinoon sila. So mo na nga mo ang advice nga kung maka-commit og violation ari diri sa opisina para masitol, no, ang violations. And then kung ugaling adto na pud sila reklamo sa amo ang mga enforcers o panalitan dili maayo ang approach sa mga enforcers o sa bakaha, no, ang ilang na sinati sa mga enforcers andam og willing ang mga opisina nga mo facilitate sa ilang reklamo aron kung ugaling, no, dunay kinahanglan mausub, no, or makorek sa amo nga practice willing og andam namo na siya nga mausbon. Nabatay hotline si SOC? Yes, ang hotline sa amo nga office is ako ang personal nga number. So in kaso dunay concern ilang mapahatag sa ako. Ako ang cellphone number 0907-8821-922. Again, 0907-8821-922. Direkta gila sa imo? Yes, sir. Okay. Salamat kayo, sir, sa gayon nga nahinabi ka na mo din nga bahina pagpadaga sa mga information gikan sa inyong opisina sa Special Operations and Concerns Division
diri sa Tagbayas Oroqueta. Salamat po kayo ug salamat sa pagbisita. Thank you. Ito na kauban, ang atuang aptikon, no, nga head sa Special Operations and Concerns Division, SOCD, no, diri sa Oroqueta, Sir Archie Ayas. Kaban ako sa paghatod sa mga impormasyon, si Mr. Linggo-Linggo, Chris W. Manuel Ron Kilich, salamat, magandang.